ano po ba yung form na pag-usapan natin? Siyempre, ito po yung form na pag-usapan natin. Dito ka po makabuild ng rapport doon sa prospects mo or doon sa kausap mo or doon sa invite mo. Kasi malamang, after mong mag-close deal, minsan or karamihan, hindi na magre-reply sa'yo at madalas, binablock ka na or sinso na lang. So bakit? Bakit nagkaganon? Isa po ang cause na hindi ka na nire-replyan kasi hindi mo po alam itong tinatawag na form. Ano ba yung form? Okay, baka ang alam mo, form 137, hindi po ito school. Okay? So ngayon, ang pag-usapan po natin na form is ito po yung tinatawag na form. A stands for family. O stands for occupation. And R stands for recreation. And then siyempre, ito pong yung last stands for message. So ngayon, isa-isahin ko po sa inyo, ipapaliwanag paano mo po ito i-apply. Okay? So siyempre, unahin natin ipaliwanag sa inyo itong tinatawag na family. Example, no? Kung mayroon kang prospects na prospect list mo na, nalista mo na doon sa prospect list mo, na presentahan mo na, imbitahan mo na, na-close deal mo na in short, okay? So ngayon, kailangan na mag-build ka ng rapport. I-apply mo itong tinatawag na family. Okay? So kapag nagpapaloob ka sa prospects mo, dapat kumustahin mo, hindi business ang pag-usapan, dapat kumustahin mo dapat family. Parang ganito, ma'am sir, kumusta pala family mo ngayon? Okay? Kasi guys, you know, kapag palaging follow-up mo business, okay, sasabihin ng prospect mo, pira lang ang habol mo sa kanya. Pero kapag in-apply mo itong tinatawag na form, sigurado po ako na makakapag-build ka ng friendship or magiging close kayo ng prospects nyo. At sa gayon, hindi po siya maiilang sa'yo kasi meron na kayong tinatawag na closeness. So ngayon, ito po. Okay? So kapag kinukumusta mo yung family niya, madalas sinasabi yung pamilya niya. Example, kung yung prospects mo OFW, siyempre, namimiss yung pamilya niya dito sa Pilipinas. At minsan dyan, mabalitaan pa niya na yung pamilya niya, mayroong may sakit. Okay, siyempre, OFW po is wala pong ibang mapagsabihan yan. The moment na kinumusta mo yung prospects mo na OFW ng ganon, siyempre, isi-share po yan sa'yo. Pwede yan sabihin sa'yo na ito nga po, sir, ma'am, yung pamilya ko kasi mayroong sakit. Okay? So ngayon, pag narinig mo na mayroong sakit, yung family niya, oops, pumasok agad sa tainga mo. Okay? So ngayon, dito, pwede po, i-offer mo yung produkto natin. Okay? So ngayon, pag sinabi niya naman na kulang sa financial or kulang sa padala, yung sahod niya dito sa Pilipinas, so pasok agad sa tainga mo. Ano yung papasok sa tainga mo? Siyempre, wow, kailangan to ng extra income. Okay? So yun dapat ang unang mong i-apply. And then siyempre, pumunta po tayo sa O. Ano ba tong O? Okay? Ito po yung tinatawag na occupation. Okay? Pag sinabi po natin occupation, okay, kumustahin mo po yung trabaho niya. Madam and sir, kumusta ka po dyan sa trabaho mo ngayon? Karamihan kasi, okay, na pagod na sa trabaho. Ang iba pa, hindi naman napapagod sa trabaho, napapagod dahil sa wala ng pira, napapagod dahil sa yung sasahurin, hindi pa nga nahawakan. Pero, alam mo yung nangyari, wala na, lumilipad na, hindi pa dumadating ang sahod, pero ubos na sa isip pa lang. Okay? Kaya ano sabihin niya sa'yo? Ang sabihin niya sa'yo, ito, pagod sa trabaho, hindi naman napapagod totally. Sa trabaho na ginagawa niya, napapagod dahil sa walang sahod na natitira at nakakapagod nga naman na puro resibo na lang ang natitira at marami pang utang. Okay? So, isi-share niya yan sa'yo. Grabe, itong tao na to, kailangan niya pala talaga ng extra income kasi sa daming bayaran, okay, at kulang lagi ang kinikita. So, ngayon, pasok sa agad sa tainga mo na kung saan, itong opportunity na ginagawa ko is para to sa kanya. Ilista mo ngayon yung pamilya na may sakit, yung trabaho niya na laging kulang, yung sahod. Kasulat mo na ang kailangan. Siyempre, dumapo naman po tayo sa tinatawag na R or ito yung tinatawag na recreation. Okay? Dapat alamin mo yung habit ng ito po guys, dito po nagkukos talaga na kung saan hindi ka nakakapag-build ng rapport doon sa prospects mo kasi hindi mo alam
kung ano yung gusto ng prospects mo. Ano yung lagi niyang ginagawa. Dapat alam mo po, yung tinatawag na recreation para at least na makapag-build ka ng makapag-build ka ng relationship doon sa prospects mo. Bakit? Example, no? Kung ikaw ngayon, naninigarilyo, tapos pumunta ka sa isang lugar na kung saan wala kang dalang-dalang lighter. Tapos, lalapit ka lang doon sa naninigarilyo. Ngayon, ang gagawin mo, ano sabihin mo? Makisindi po. Example, kung ikaw naman lasinggiro, napadaan ka sa isang kalye. So ngayon, binigyan ka ng shot. Ngayon, hindi mo matanggihan. Bakit? Lasinggiro ka din. Parang ganon. Ibig sabihin, kung ang prospect mo TikToker, dapat masabayan mo siya. Dapat TikToker ka din. At kung prospect mo, mahilig siya sa travel, dapat mai-relate mo yung usapan doon sa hilig niya. At yung prospects mo naman, kung mahilig sa yung pagtulong, mahilig sa kunyari, tumulong sa may mga sakuna, okay? Dapat ma-relate mo yung usapan doon kasi kapag ganun yung pag-usapan, yung prospect mo at ganun yung ginagawa, magkakaroon kayo ng connection. Friend, ganito din pala yung ginagawa mo. Mahilig ka din tumutulong sa mga nasalanta ng ganito. Mahilig ka din mag-TikTok. Okay? Mahilig ka din pala mag-small. Okay? Mahilig ka din palang kumanta. Mahilig ka din palang sumayaw. Dapat alam mo kung ano yung habit ng kausap mo para at least magkakonek kayo. Kasi hindi po magkasundo ang saging at ang pakwan. Okay? So ngayon, parang ganito yan. Yung aso at pusa, iba yung gusto ng aso at iba yung gusto ng pusa. Kaya pansinin mo, yung aso at pusa, hindi yan magkalapit kasi magkakaiba po sila ng gusto. Pero kapag aso to aso, magkakakonek po sila. Meron pong chance na kung saan magkakasama sila, magkakakonek sila kasi parehas po yung gusto nila. Okay na. Na-apply mo na yung family, nakumusta mo na yung occupation niya, and siyempre nalaman mo na yung recreation niya. Ngayon naman, dahil sinulat mo lahat yon kung ano yung problema sa pamilya niya, or kumusta yung pamilya niya, kumusta yung trabaho, at ano yung habit niya, nailista mo na doon sa prospect list mo. Ngayon, and this is the last na kung saan i-apply mo ito yung tinatawag na message. Paano nga ba? Example, sinabi niya kanina na yung pamilya niya mayroong sakit. Okay? So ngayon, ang gagawin mo, ganito po, dapat yung pagsabi. Alam mo, ma'am, sir, okay? Meron po akong alam na yung sakit ng papa mo, mama mo, na kung saan gumaling po. Alam mo ba, meron akong produkto na i-introduce sa'yo? Kasi itong pong produkto, yung sakit ng mama at papa mo, ito po is gumaling sila. Baka makakatulong po ito sa'yo. Ano sabihin sa'yo ng prospect mo? Oo, ano po ba yan? Okay? So, i-introduce mo po yung produkto natin. Okay? Pero pag wala namang sakit, ito dapat ang i-apply mo. Okay? Ang i-apply mo ngayon, dahil sa kulang lagi ang sinasahod niya at hindi po siya nakapag-ipon, siyempre ang i-apply mo, alam mo po ba, ma'am, sir, okay? Meron po akong opportunity na kung saan ginawa ko ngayon na alam mo po ba nasagot sa sobrang dami mong problema, pwede mo din po ito gagawin part-time. Extra income mo na din. Okay? So ngayon, makapag-isip siya, oo nga no, bakit hindi ko kailangan mag-extra income na lagi kong kinakapos naman sa kumbaga, in short guys, makapag-isip yung kausap mo, makapag-isip yung prospects mo, okay? Na kung saan papasok sa part-time kasi hindi naman pwede, nakulang na nga yung kinikita, maraming bayarin, hindi pa magkaroon ng extra income. Kaya makapag-isip talaga sila na kung saan papasok sa extra income. And then, siyempre, doon sa recreation naman. Dahil sinabi ng prospects mo, mahilig siya mag-TikTok, mahilig siya sa IG, mahilig siya sa kung ano-ano, kung ano yung hilig niya, sabihin mo din, alam mo ma'am, sir, meron din po akong TikTok. Follow mo ako sa TikTok, follow ba kita? Okay? So, yan mo ako sa Facebook, accept kita. Parang ganon. Okay? Kung yung kausap mo vlogger, okay? Sub to sub tayo ha. Okay? So, ganon para magkakonek kayo. At sigurado ako, kaibigan, the moment na itong training na to, in-apply mo, sigurado akong marami ka pong makaklose dahil marami ka pong mapapasali sa online business na ginawa mo. Okay? Kaya kung ako ikaw, kung marami kang natutunan sa video na to, siyempre, huwag mo pong kalimutan na i-click itong notification bell and subscribe para at least ma-notify ka sa other video na i-upload ko. And siyempre, excited na po ako sa resulta nyo. And siyempre guys, see you soon!